Si Chris ay isang ordinaryong lalaki na may talento para matutunan ng kahit anong bagay nang walang kahirap-hirap. At upang maging kilala ang pangalan niya sa mundo, ay sumali siya sa grupo ng mga bayani. Dahil sa kanyang talento, ay naging mahalaga ang papel niya sa grupo. Nagagawa niya ang iba't ibang gawain, kaya't binansagan siyang ang dakilang extra. Ngunit bago pa man siya tuluyang mamulaklak at magamit ng lubusan ang kanyang potensyal, ay biglang natapos ang lahat sa isang trahedya nang magsimula ang panahon ng pagkawasak. Ito ang panahon kung kailan ang Demon King of Carnage, na nagmula sa Magic Empire, ay nagsimulang maghasik ng lagim sa Dominion of Light. Si Bayani Evan ay hindi naging sapat ang lakas para pigilan ang Demon King, at tulad ng inaasahan ay nabigo sila, at tuluyang bumagsak ang Dominion of Light sa kamay ng Demon King of Carnage. Bago mamatay, ay nag-iwan si Bayani Evan ng huling hiling, nais niyang si Chris ang humalili bilang bayani, at kung kaya lang niya, ay nais sana niyang mapabalik ang oras at gawing totoo ang kahilingang ito. Subalit hindi ganoon ang saloobin ni Chris, sapagkat matapos pagdaanan ang napakaraming hirap sa buhay, ay ayaw niya nang mabuhay muli, ayaw niya nang maghirap muli. Kahit bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon, ay mas nanaisin ni Chris na ipanganak siya sa isang mayamang pamilya. Iyon ang huling iniisip niya bago siya nalagutan ng hininga, at bumalik sa nakaraan. Sa isang iglap, ay ipinanganak siyang muli sa katawan ng isang batang ginoo ng Magic Empire, ang mismong imperyong pinagmula ng Demon King of Carnage. Para hindi kayo malito at para mag-subscribe na din kayo, ay ipapaliwanag ko sa inyo, na ang Dominion of Light ay ang lugar kung saan naninirahan ang mga tao, habang ang Magic Empire naman ay tahanan ng mga demonyo. At ang lugar ngayon ay ang Dark Magic Clan, isa sa 12 angkan na sumusuporta sa Magic Empire. Mula sa kanyang pagkaunawa, ay masasabi niyang bumalik siya sa nakaraan ng 15 taon, 5 taon bago magsimula ang panahon ng pagkawasak. Sa kasalukuyan, si Chris ay isang mayamang bata, ngunit ang katawang pinananahanan niya ay malayo sa pagiging kaaya-aya. Sapagkat nasa katawan siya ni Christian Van Berenkozor, grabe namang pangalan yan. Ayon sa mga alaala ni Chris mula sa nakaraang buhay, si Christian ay may gitnang pangalan na Van, na nangangahulugang kabilang siya sa isang sangay ng pamilya, hindi sa main family. Ang bahay ng Count Kozar ay isang sangay ng Beren County na kilala rin bilang Dark Magic Clan, bagamat ang pamilyang Kozar ay isang sangay lamang, ay hawak pa rin ito ang malawak na kapangyarihan at impluwensya dahil sa magandang reputasyon nito sa loob ng Dark Magic Clan, at ang kanilang kayamanan ay lalong nagpapalawak ng kanilang kapangyarihan, at wala ni isang fiend sa buong Magic Empire ang hindi nakakakilala sa kanilang pangalan. May dalawang potensyal na tagapagmana ang pamilya Kozar, ngunit ang panganay na anak na si Christian ay isang pasaway na palaging gumagawa ng gulo. Ngunit ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan dito ay noong pinatay si Christian ng sarili niyang mga kamag-anak, isa itong malupit na balita para kay Chris na ngayon ay nasa katawan ni Christian at nanganganib ng mamatay, nakakatawa lang dahil si Chris ay napunta sa katawan ni Christian. Ang tanging hiling lang naman ni Chris ay ang maipanganak bilang anak ng isang normal na mayamang pamilya na walang dramang kaakibat. Pero ang pagsisisi sa kapalarang natamo niya ay hindi makakatulong sa kanya, kaya kailangan niyang mag-isip ng mabuti kung paano niya maiiwasan ang kanyang nalalapit na kamatayan sa kanyang kamag-anak. Mayroon pang 2 taon bago mamatay si Christian, at mahalaga ring tandaan na pinatay siya sa mismong loob ng bahay ni Count Kozar, isang pamilyang lubos na nagpapahalaga sa kadangalan. Ibig sabihin, marahil ay napakagagaw talaga ni Christian kaya pinatay siya upang hindi madungisan ang pangalan ng pamilya, kaya't umaasa si Chris na kung magiging mabait siya at mamumuhay ng tahimik, ay baka makaligtas siya sa kapalarang iyon, at ngayong may plano na siya para maiwasan ang kanyang kamatayan, ay nagsisimula ng mangarap si Chris ng buhay na komportable gamit ang lahat ng yaman ng kanyang pamilya. Subalit kaagad na naputol ang kanyang panaginip nang maalala niya ang panahon ng pagkawasak ay paparating na. Sinimulan ng Demon King of Carnage ang digmaan upang isakripisyo ang sangkatauhan upang makumpleto ang Ragnarok, at nang mapagtanto ito ng lahat, ay huli na ang lahat, dahilan upang bumagsak ang Dominion of Light at ang Magic Empire dahil sa makasariling hangarin ng Demon King of Carnage, at kung talagang nais ni Chris na mabuhay, ay kailangan niyang maghanap ng paraan para pigilan ang paparating na katapusan. Makapangyarihan na ang Demon King of Carnage sa sarili nitong lakas, ang malala pa ay may hukbo rin siya ng mga tapat na demonyo mula sa Magic Empire. At ang tanging paraan para matigil ang kabaliwan ay ang maging mas makapangyarihan pa kaysa sa Demon King of Carnage. At ang tanging paraan para gawin iyon ay ang maging Demon Emperor at umupo sa tugatog ng Magic Empire.
at mayroon siyang 5 taon bago magsimula ang panahon ng pagkawasak, sapat na oras para gumawa ng plano, at kapag siya ay nagtagumpay, ay walang duda na ang buong Magic Empire ay mapapasa kamay niya. Kalaunan ay makikita nating pinapagalitan si Christian ng kanyang ama dahil lumabas siya ng kwarto kahit na siya ay grounded. Hindi matanggap ng pinuno ng angkan na naglakas loob si Chris na ipakita ang kanyang maruming pagmumukha ng hindi man lang nagpapakita ng pagsisisi sa kahihiyang idinulot niya kamakailan. Binigyan siya ni Count Kozar ng huling babala. Malinaw niyang sinabi na ang susunod na kalokohan ni Chris ay siya mismo ang paputol ng kanyang ulo. Ang nakakatakot at halos nakakasikal na aura ni Count Kozar ay sobra-sobrang nakakatindig balahibo na si Chris ay literal na nangangatog sa takot. Subalit sa huli ay taos-puso siyang humingi ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa niya. Sinusubukan ni Chris na ayusin ang kanyang relasyon kay Count Kozar dahil nais niyang mawala ang masamang imahe ni Christian sa paningin ng lahat. Ito lang ang tanging paraan para maisakatuparan ang kanyang mga plano. Patuloy siyang humihingi ng tawad. Umaasang lamambat ang puso ng kanyang ama, subalit mukhang kulang ang ilang salita ng pagsisisi, at walang balak ang Count na paniwalaan ang anak niyang maraming ulit nang nagdulot ng gulo. Dahil dito ay sinusubukan ni Chris na alamin kung anong klaseng kagaguhan ang ginawa nitong si Christian para mawalan ng tiwala ang kanyang ama. Napakaraming storya na ang narinig niya tungkol kay Christian kaya hindi na niya alam kung alin sa mga iyon ang pinakabago. Kaya't pinaalala niya sa kanyang ama na nawalan siya ng bahagi ng kanyang alaala ilang araw na ang nakalipas, at dahil dito ay hindi niya matindaan kung ano ang nagawa niyang ikinasira ng tiwala ng ama. Sinabi rin niyang sa kanyang pagsisikap na maalala ang nakaraan, ay napagtanto niya kung gaano siya kasama noon. Buong-buo niyang inako na kasalanan niya ang pagbagsak ng reputasyon ng kanyang ama, ngunit kahit na ganoon, ay ayaw pa ring maniwala ng Count, sapagkat makailang beses na kasi niyang narinig ang mga palusot na ito. Napagtanto ni Chris na wala ng ibang paraan para mapaniwala ang kanyang ama, kaya't nagdesisyon siya na isugal ang kanyang buhay, at taos-puso siyang nakiusap na ipadala siya sa Punishment Cave, handa niyang gugulin ang hanggang 1 buwan doon para patunayan ang kanya pagbabagong loob. Ang Punishment Cave ay isang lugar na itinayo para ikulong ang mga high-status na Fiend, walang ilaw sa loob at ang lahat ng 5 pandamanang nakakulong ay pinipigil, dahilan upang sa loob lamang ng ilang araw, ay nababaliw ang isipan ng sinuman at nalulugmok sa kabaliwan. Dahil sa ganitong kaalaman, ay duda si Count Kozar kung kakayanin ba ni Chris ang ilang oras, mas lalo na ang 1 buwan. Alam na ni Chris ang lahat ng posibilidad, ngunit ito lang ang natitirang paraan para makuha ang tiwala ng kanyang ama, kaya't handa siyang tanggapin ang hamon. Si Count Kozar, na ilang beses nang niloko ni Christian sa mga pangakong wala namang katuparan, ay nag-aalinlangan. Ngunit sa pagkakataong ito ay handa siyang makipagsapalaran at bigyan si Chris ng huling pagkakataon. Ngunit malinaw ang kanyang sinabi, na kapag nabigo si Chris na patunayan ang kanyang pagbabago matapos ang 1 buwang pagdurusa, siya ay itataboy mula sa angkan. Alam ni Chris na ang pagtataboy ay katumbas ng sentensyang kamatayan, sapagkat napakarami ng kaaway na nagawa ni Christian sa kanyang buhay, at kapag nawala ang proteksyon ng angkan, ay tiyak na aatakihin siya ng mga ito. Pero kahit ganoon ay tinanggap pa rin niya ang hamon, sinabi niya sa kanyang ama na kung siya'y magtagumpay, ay hihilingin niya sa kanyang ama na tuparin ang isang pabor. Tumawa lang si Count Kozar sa kumpiyansa ni Chris ngunit pumayag pa rin ito basta tunay ang pagbabago ni Chris. Subalit hindi siya naniniwala na magtatagumpay si Chris, pagkaraan ng ilang sandali, habang nakaupo si Chris sa kanyang marangyang silid, ay isang Fiend ang dumating upang ipaalam sa kanya na handa na ang Punishment Cave. Ang pangalan ng lalaking ito ay Cox, isang kalahating vampira at ang butler ng bahay ni Count Kozar. Tinanggap ni Chris ang sinabi nito, at makalipas ang ilang sandali ay nagsimula na siyang lumakad papunta roon na may bitbit na bagahe sa balikat, habang naglalakad sa mga pasilyo. Ang bawat lingkod at miyembro ng sambahayan ay pabulong na nag-uusap, lahat sila ay kumbinsido na siguradong may binabalak na naman ang walang silbing itong si Chris. Pinag-uusapan nila ang kaguluhang ginawa niya kamakailan, ang pambabastos niya sa dalagang taga-Poison Magic Clan. Sobra ang gulo na dinulot nito na kinailangan pang personal na humingi ng paumanhin si Count Kozar sa Poison Magic Clan. Ngayon ay malinaw na kung bakit ganoon na lamang ang galit at pagkadismaya ni Count kay Christian kanina, sapagkat napakalaking kahihiyan iyon para sa Count. May ilan pa sa paligid na nagsimulang tumaya kung tatagal ba si Christian ng higit sa 2 araw sa Punishment Cave. Subalit sa kabila ng negatibong usapan, ay ngumisilang si Chris at kumpiyansang magtatagumpay siya. Samantala, ay tahimik lang na nakamasid ang isang batang lalaki.
Ilang sandali pa, ay dumating na sila sa harapan ng Punishment Cave, para bigyang diin kung gaano ito kapanganib. Ay may dalawang Death Knight na nagbabantay sa pasukan, pero wala namang pumipigil kay Chris na pumasok, ngunit bago pa man siya makapasok, ay may tumawag mula sa kanyang likuran. Ang batang ito ang tunay na nakababatang kapatid ni Christian at isang huwarang estudyante, si Thurn van Berencazar. Bigla na lamang umatake ang batang ito at hinuli ang kanyang nakatatandang kapatid sa hindi inaasahang paraan, pinatigil ang matalim na dulo ng kanyang espada sa harapan mismo ng leeg ni Chris. Bagamat hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon sa labas, ang kanyang kaluluwa sa loob ay literal na namamatay sa atake sa puso ng magulat sa biglaang atake. Gayunpaman ay nanatiling kalmado si Chris at tinanong ang kanyang nakababatang kapatid kung ano ang ginagawa nito rito. Lumabas na si Thurn ay naroon lang upang ipaalala sa kanyang kuya kung gaano siya kagago. Binalaan niya ito na kung lalapastanganan pa ni Chris ang pangalan ng kanilang pamilya, ay mas mabuti pa raw na mamatay na siya. Habang pinagmamasdan ng punyenteng batang ito, ay sigurado na si Chris na si Thurn nga ang responsable sa pagkamatay ni Christian sa kanyang nakaraang buhay. Nakilala na kasi ni Chris si Thurn noong panahon ng Age of Destruction, kung saan si Thurn ay kilalang halimaw sa larangan ng curse magic. Sa puntong iyon, ay tinugunan ni Chris ang kapatid ng isang matalim na titig, at syempre, ang titig na iyon ay sapat na para manginig si Thurn. Patuloy na nagpanggap si Chris bilang matatag, at tahimik na pumasok sa kuweba, isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ang kilos na ito ay nag-iwan kay Thurn na galit dahil hindi siya sanay na makitang ganito ang kanyang kuya. Samantala, si Chris ay naglalakad sa loob ng madilim na kuweba kung saan wala siyang makitang anuman, at wala rin siyang marinig, tanging mahina at halos hindi maramdamang pakiramdam na lamang sa mga dulo ng daliri niya ang natitira. Sa pag-iisip niya, ay tila sadyang iniwan ang sensasyong ito para maramdaman ng mga bilanggo ang dala nilang gamit, dahil kung hindi, ay baka mamatay sila sa gutom kung hindi nila mahanap ang kanilang mga supply. Gayunpaman, ang isang ordinaryong tao ay mabilis na mababaliw sa ganitong klaseng lugar, pero hindi ito nakaapekto kay Chris. Sa katunayan, ay mas malala pa ang mga naranasan niya noon bilang isang treasure hunter, at kung tutuusin, ang pagkakahiwalay ng kanyang mga pandama ay eksaktong gusto niya, dahil sa ganitong paraan, ay makakatuon siya sa kanyang kalooban, ang tanging paraan para ayusin ang sirang katawan na ito. Aabutin ito ng mahabang panahon at ng kaunting swerte, pero sa medikal na kaalaman na natutunan niya noong siya'y kilala bilang Divine Hand, dagdag pa ang bone compression art na kanyang inangkop, ay sigurado siyang kakayanin niya ito. At dahil isa na siyang mayaman ngayon, ay may access na siya sa mga magic stone na may iba't ibang katangian, kaya hindi magiging problema ang pag-aayos ng katawan niya sa lugar na ito. Sa totoo lang ay akala niya ay hindi niya na makukuha ang mga magic stone dahil sobrang mahal ng mga ito, pero tila ito ang isa sa mga benepisyo ng pagiging mayaman. Sa kanyang nakaraang buhay, siya at si Hero Evan ay halos magpakamatay para lang makuha ang mga ito. Ang unang hakbang niya ay gamitin ang White Magic Stone na maglilinis ng anumang lason sa kanyang katawan. Maaaring boring ang prosesong ito, pero ito'y isang mahalagang yugto. Kailangan niyang linisin ng maingat ang lahat ng lason sa kanyang katawan gamit ang white mana, at kahit isang maliit na pagkakamali ay magdudulot ng matinding sakit, pero para kay Chris, ito ay parang paglalakad lamang sa parke, dahil kayang-kaya niya itong gawin ng hindi man lang pinagpapawisan. Samantala, ay bumalik tayo kay Count Kazar na nagtanong sa kanyang butler tungkol kay Christian. Inilahad ng butler na kusang pumasok si Christian sa Punishment Cave. Sigurado raw siyang mamumulubi sa lakas si Christian at wala na itong lakas para humingi ng tulong. Ang nakakabagabag na mga salitang ito ay lalo lamang nagpalala ng pag-aalala ni Count Kazar. Nagsimula siyang mag-alinlangan sa kanyang desisyon kung tama ba ang desisyon niyang payagang pumasok si Christian. Naalala ng Count kung paano puno ng pag-asa ang hinaharap ni Christian noong bata pa ito, kaya hindi niya moari kung paano ito bigla na lamang naging gago. Sa isang sandali ay napaisip siyang baka ang pambihirang talento ni Christian ay umakyat na sa kanyang ulo, subalit anuman ang dahilan ng kanyang pagbagsak, ay mas nanaisin pa ng Count na mamatay na lamang si Christian na inutil kaysa mabuhay ng miserable. Kahit gusto niyang paniwalaan ang mga salita ng kanyang anak, ay hindi niya talaga ito magawa, sapagkat hindi ito ang unang beses na niloko siya ng kanyang anak gamit ang matatamis na mga salita. Muling nagtanong ang Count sa kanyang butler kung may napansin ba itong dinala ni Christian papasok sa kuweba. Nag-alinlangan ang butler na magsalita, pero dahil sa matalim na tingin ni Count Kazar, ay napilitan itong aminin ang totoo.
Ibinunyag ng butler na may dalang magic stone si Christian sa kuweba, at kabilang dito ang dream stones na kayang magdulot ng mga ilusyon. Natatakot ang butler dahil hindi nila alam kung ano talaga ang binabalak ni Christian, kaya iminungkahi niyang buksan na ang kuweba kaagad. Ngunit matigas ang sagot ni Count Kazar, na wala silang gagawin, dahil mas mabuti na mamatay na lamang doon si Christian, kaysa sa mabuhay na isang inutil. Lumipas ang isang buwan, at naroon na si Count Kazar sa harapan ng kuweba. Bago pa man lumabas si Chris, ay kumbinsido na ang Count na sirang-sira na ang anak niya ngayon, pero kabaligtaran sa inaasahan niya, ay lumabas si Christian mula sa kuweba na may malapad na ngiti sa kanyang mukha. Gaano man ito nakakagulat, ay hindi may kakaila na tinupad ni Christian ang kanyang pangako na babalik bilang isang ganap na naiibang tao. Napansin ng Count ang liwanag sa mga mata ng kanyang anak, isang liwanag na hindi niya nakita mula noong bata pa ito. Subalit kahit nakahanga-hanga ang pagbabagong ito, ay hindi agad-agad bibigay si Count Kazar, dahil naniniwala pa rin siyang hindi sapat ang munting tagumpay na ito para patunayan na tunay nang nagbago na ang anak niya. Gayunpaman ay hindi umatras si Christian, isinaad niya na ipapakita niya ang kanyang determinasyon sa pamamagitan ng pagpupursige. Sigurado si Christian na iniisip ng kanyang ama na siguro ay nahirapan siya sa loob ng kuweba, pero malayo iyon sa katotohanan, sapagkat sa katunayan, ay sobrang naging abala si Christian sa pag-e-ensayo kaya wala na siyang oras para mainip. Una sa lahat, ay inoptimize niya ang kanyang katawan upang maging bihasa sa espada, at dahil sa White Mana Stone, ay hindi siya naubusan ng enerhiya, pero ang tunay na game changer ay ang Dream Stone. Tinangkapan ng butler na pigilan siyang dalhin ang Narcotic Mana Stone sa kuweba, pero nagpapasalamat si Christian na nagpumilit pa rin siya, sapagkat ang mga ilusyon na dulot ng Dream Stone ay labis na nagpabilis sa kanyang pagbabago, at bukod pa rito, ay nakagawa siya ng 2 core sa loob ng sarili niya. Hindi mapigil ang ipagmalaki ni Christian ang lahat ng kanyang narating sa mapanganib na kuweba. Sigurado siyang isa siyang henyo. Sa totoo lang, ang pagkakaroon ng 2 core ay bihirang-bihira. Kaya naman itinago niya ang kanyang light core sa loob ng kanyang darkness core, dahil kung may makakaalam nito, ay tiyak na ikagugulat nila ito. Pero hindi lang doon nagtapos ang kanyang swerte, dahil may suspetsya siya na may isang fiend na umaasang bibigay siya sa mga ilusyon, pero ginamit niya iyon bilang gasolina para itulak pa ang sarili sa sukdulan. Sa kasalukuyan, ay nais nang gamitin ni Christian ang pabor na ipinangako sa kanya ng ama. Humiling siya ng pahintulot na gamitin ang training grounds ng Black Swamp Knights. Agad namang napangiwi si Count Kazar sa kapal ng mukha ng kanyang anak, dahil para sa Count, ay wala dapat lugar ang isang walang silbi gaya ni Christian sa training grounds ng Black Swamp Knights. Ang Black Swamp Knights kasi ay isa sa 3 orders ng Knights na sumusuporta sa Dark Magic Clan, at tanging ang mga piling mandirigma lamang ang pinapayagang nakakasali doon. Pero matatag si Christian, nilinaw niya na hindi naman niya hinihiling na maging bahagi ng order, sapagkat ang nais lang niya ay hiramin ang kanilang training ground. Naniniwala siyang ang panunood sa kagitingan ng mga Black Swamp Knights ay makabubuti sa kanya. Pagkalipas ng saglit, ay pumayag rin si Count Kazar, pero may kasamang matinding babala. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa harap ng mga Knights dahil ikamamatay mo ito. Tinanggap ni Christian ang babala, at bago pa makaalis ang kanyang ama, ay humingi pa siya ng isa pang pabor. At di kalaunan, ay dumating si Christian sa training grounds, habang abala siya sa sarili, ay may ilang Knights sa likuran na nagbubulungan, agad siyang kinilala bilang ang walang silbing anak ng Count. Napansin ni Chris na hindi na nga nila tinatago ang panlalait nila sa anak ng Count, na nagpapakita kung gaano kababa ang halaga ng status sa Magic Empire, sapagkat sa lugar na ito, ay mas mahalaga ang lakas kaysa sa pinagmulan. Isa sa mga dahilan kung bakit gustong pumunta ni Christian sa training grounds ay para magkaroon ng access sa library. Sinabi ng kanyang ama na makakapasok lamang siya sa library kapag nakuha niya ang sulat ng rekomendasyon mula kay Deputy Commander Melon, at saka lang ibibigay ni Count Kazar ang susi. Sa library kasi nakatago ang lahat ng Dark Magic Grimoires ng Bahay Kazar, at upang matutunan ang Dark Magic, ay kailangan ni Chris na makapasok doon. Bagamat wala siyang tutol sa kondisyon, ay naguguluhan pa rin siya kung bakit kinakailangan pa ito. Gayong isa siyang mahalagang miyembro ng angkan, kaya naman ay ipinaalala sa kanya ng kanyang ama ang panahon na sinubukan ni Christian na ibenta ang mga advanced na aklat ng Dark Magic sa black market sa napakababang halaga. Dahil dito ay maging si Chris ay nagsimulang pagdudahan ng dating buhay ni Christian, talagang karapat-dapat na sa kanya ang bansag na walang silbi.
At ngayon, ang pangunahing layunin ni Chris ay makuha ang rekomendasyon ng Deputy Commander, at kabilang sa mga knights na naruroon ay ang kanyang nakababatang kapatid, at wala itong sinayang na sandali sa pagbato ng mga makukulay na insulto sa kanyang kuya. Siyempre ay naiinis si Christian na kailangan pa niyang tiisin ang pesteng ito, pero sa pag-iisip niya, ay biglang lumitaw ang isang ngiti sa kanyang labi, na baka ito na ang pagkakataon niya. Lumapit si Thurn sa kanyang kuya at inutusan siyang lumisan at huwag nang bumalik. Ipinilit niyang huwag sayangin ni Christian ang buhay na milagrosong naisalba niya mula sa punishment cave, pero nanatiling pilyo si Chris, na pinakilabutan na naman si Thurn sa revelasyong ang kanilang ama mismo ang nagbigay ng pahintulot kay Chris na pumasok sa training grounds, at sa sandaling iyon, ay isang kilalang figure ang dumating sa eksena. Ang tingin ng babaeng ito ay kayang humiwa ng bakal, at malinaw na hindi niya matanggap ang presensya ni Christian doon, at kahit pa may pahintulot siya mula sa Count, ay wala iyong pakialam sa kanya. Para sa kaalaman ng lahat, ang babaeng ito ay si Deputy Commander Melon. Sa presensya pa lamang niya ay napuno na ang paligid ng 4-star dark magic, isang malinaw na pagtatangka upang takutin si Chris at paatresin siya na parang umiiyak na bata. Ngunit gaya ng alam natin, ay hindi ito sapat upang sindakan ang ating bida. Napansin ni Melon kung paanong si Christian ay hindi man lang natinag sa kanyang madilim na enerhiya, at maging siya ay napakagatlabi ng mapagtanto kung gaano kawalang takot ang bida. Kalma siyang binati ni Christian at sinimulan ang pag-uusap, inamin niya ang kanyang mga pagkakamali sa nakaraan, at naiintindihan niya ang kawalan ng tiwala ng mga tao sa kanya. Ngunit handa na siyang patunayan na karapat-dapat siyang gumamit ng lugar para sa pagsasanay, kaya iminungkahi ni Christian na makipaglaban siya sa isa sa mga knight na naroon upang mapatunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkapanalo. At syempre ay tinuwanan lamang ito ni Deputy Commander Melon at itinuring na isang biro, ngunit hindi pumunta dito si Christian para magpatawa, at sa kalmadong tono, ay hiniling niya na huwag gamitin ang madilim na enerhiya sa kanilang laban. Sa halip ay mapagpakumbaba niyang hiniling ang isang laban na walang armas at santukan lamang, dahil ang kanyang kakayahang gumamit ng madilim na enerhiya ay hindi pa maayos bunsod ng kanyang inutil na pamumuhay. Pinag-isipan ni Melon ang kahilingan niya, napagtanto ni Melon na kahit anuman ang resulta, ay hindi niya pa rin pwedeng hayaan na masaktan ang tagapagmana, kaya muli niyang tinanong kung sigurado ba si Christian na kaya niyang lumaban sa isang walang armas na sagupaan. Nananatiling kumpiyansa si Christian at sinabi niyang nais niyang piliin ang kanyang kalaban, na walang iba kundi ang pasaway niyang nakababatang kapatid na si Thurn. Nagngingit-ngit si Thurn, galit na galit sa hamon ng inutil niyang kuya, at maging si Melon ay naniniwala na inilalagay ni Christian ang kanyang kamay sa bibig ng isang leon. Binalaan niya si Christian na pag-isipan muna ang pipiliing kalaban, dahil si Thurn ay nasa antas na ng 2 bituin. Para sa kaalaman ng lahat, ang 2 bituin ay isang antas na bihira sa isang 13 anyos na bata, dahil kung wala kang likas na talento, ay kahit anong edad mo, 13 o 23 man, ay hindi mo pa rin maaabot ang antas na ito. Ngunit gaya ng alam natin, ay hindi rin basta-basta si Christian, dahil habang si Thurn ay papunta pa lang, si Chris naman ay pabalik na. Buo ang loob na ipinahayag ni Chris na nais niyang lumaban sa mas malakas pa kaysa sa kanya, dahil ito lang ang tanging paraan upang patunayan ang sarili, at sa kanyang pananaw, ang pakikipaglaban kay Thurn ang pinakamahusay na opsyon. Naglagay si Chris ng patibong, na siguro ay takot si Thurn sa kanyang inutil na kuya, at syempre, ay nahulog si Thurn sa pain at walang ano-anong tinanggap ang hamon. Di nagtagal, ay nagharap na ang dalawa sa gitna ng lugar ng pagsasanay, pinalibutan sila ng iba pang mga fiend, sabik na masaksihan ang pagkatalo ni Christian sa kamay ni Thurn. Ngunit bago magsimula ang laban, ay nais munang malaman ni Christian kung paano matutukoy ang panalo, kaya iminungkahi niyang maglaban sila hanggang sa may sumuko. Ngunit hindi natuwa si Melon sa yabang ni Christian at iminungkahi na sa halip ay ipagpatuloy ang laban hanggang sa mawalan ng malay ang isa sa kanila. Sa ganitong paraan ay naniniwala siyang magkakaroon ng pagkakataon si Thurn na durugan ang kanyang inutil na kuya, dahil wala na itong opsyong sumuko. Subalit ang iniisip ni Christian ay hindi ang sarili kundi ang kapakanan ng kanyang kalaban, dahil ayaw niyang saktan ng labis ang kanyang pinakamamahal na kapatid, at syempre, ang mga patutsyadang ito ay lalo lang na nagpagalit kay Thurn, at idineklara niyang dudurugin niya ang bunganga ni Chris. Subalit sa isang iglap, ay sinunggaban kaagad ni Chris ang pagkakataon at naunang umatake, at isang malupit na sampal ang ibinigay niya sa kanyang kapatid. Sinubukang gumanti ni Thurn ng sampal,
subalit madaling umiwas si Christian sa pamamagitan ng simpleng pag-atres. Isinaad ni Chris na kung tutuusin, ay tila hindi patas ang laban, dahil bilang isang mage ay hindi pa niya naabot ang 1 star, kaya imposibleng manalo siya gamit ang mahika. Ngunit kung santukan lamang, ay syempre ay mas lalamang siya. At dahil sa mga palpak na galaw ni Thurn, ay nabigyan si Chris ng pagkakataong gumanti, at isang mabagsik na tuhod sa sikmura ang pinakawalan niya. Ang dahilan kung bakit nananaig si Chris sa labanang ito, ay dahil sa karanasang nakuha niya mula sa napakaraming laban sa kanyang nakaraang buhay. Bukod pa rito, na kung bibilanggan lamang ang antas ng liwanag na kapangyarihang naabot niya sa Punishment Cave, ay naabot niya na ang antas ng 3 bituin. Sa madaling salita, ay wala talagang laban si Thurn. Maging ang mga nanunood ay hindi makapaniwala, samantala, ay nagsimulang magbato ng insulto si Chris upang lalo pang inisin ang kanyang kapatid, at mukhang epektibo naman ito, at sa kaloob-looban niya, ay tuwang-tuwa si Chris na pinapanood ang paghihirap ng mayabang niyang kapatid. Si Thurn naman ay kumbinsidong gumagamit ng pandaraya si Christian, subalit ipinaalam ni Christian na hindi siya nandadaya, at talagang mahina lang talaga si Thurn. Tumamal ng malakas ang insultong ito, at damang-dama ni Thurn ang hapdi habang patuloy si Chris sa nakakatawang pang-aasar. Kalaunan ay hindi na kinaya ni Thurn ang pang-aasar, kaya ginamit niya ang kanyang kamao, kung saan lumalabas ang madilim na enerhiya mula rito. Sumugod siya ng suntok, subalit madaling naiwasan ni Chris ang unang tira, ngunit sunod-sunod ang pag-atake ni Thurn, subalit wala ni isa man ang tumama. Sa huli ay sinalag ni Chris ang isa sa mga suntok at matapos mapawi ang madilim na enerhiya ni Thurn, ay tinapos niya ito sa isang mabangis na uppercut. Sapat na ang isang suntok na iyon upang mapasuka ng dugo si Thurn at mawala ng malay. Nagulat ang mga nanunood, iniisip na baka sinadya ni Thurn na hindi depensahan ang sarili o ayaw lang niyang saktan ang kanyang walang kwentang kuya. Sa huli ay parang hindi kapanipaniwala na matalo ni Christian si Thurn, ngunit alam ni Deputy Commander Mellon ang tunay na nangyari, at natulala siya sa pagkagulat. Si Chris naman, ay tinanong si Mellon kung napatunayan na ba niya ang sarili o kung may kulang pa. Bagamat nananatiling gulat si Mellon, ay kinumpirma niyang napatunayan na ni Christian ang kanyang kakayahan. Parang musika sa tenga ni Christian ang kumpirmasyong iyon, at ngayon ay handa na siyang isagawa ang kanyang susunod na hakbang. Pagkalipas ng ilang oras, habang nakaupo sa kanyang silid, ay nagmuni-muni si Chris sa katotohanang sa wakas ay naabot na niya ang 1 star sa Dark Magic. Dahil hindi pa siya ganap na sanay sa paggamit ng madilim na enerhiya at marami pang latak na naiwan ng dating Christian, ay inabot ito ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Pagdating naman sa sabay na paggamit ng kapangyarihan ng liwanag at kadiliman, ay kailangan pa niyang pataasin muna ang kanyang antas bago ito maging posible. Bigla na lang lumitaw ang kanyang itinalagang kasambahay na si Marie matapos niya itong tawagin. Hindi inakala ni Chris na isa pala siyang napakasamang espiritu, isang banshee, kaya hindi mapigilan ni Chris ang matakot ng kaunti sa katotohanang high-rankang na multo ang inatas ang maging kasambahay niya. Sa sobrang kilabot, ay naiisip pa niyang hilingin sa Count na palitan ito. Gayunpaman ay inutusan niya si Marie na kumuha ng katas ng prutas, balak niya itong inumin bago magsimula sa pagsasanay. Tumango si Marie, ngunit nagtanong kung gusto ba niyang lagyan ito ng dugo ng tao, dahil ayon sa kanya, ay mas masarap ang juice kung may dugo. Patuloy siyang nangungulit tungkol sa juice na may dugo, habang si Christian naman ay tuluyang nababahala sa kanyang sitwasyon, nais lamang niya ng strawberry juice, at wala nang iba pa. Ilang sandali pa, habang papalabas na si Christian upang magsanay, ay tinawag siya ng butler mula sa likuran. Nagpahayag ito ng pag-aalala na masyado nang pinupuwersa ni Christian ang kanyang sarili nitong mga nakaraang araw. Maliwanag na ipinapakita ng butler ang kanyang tuwa at pagka-proud sa sipag at sinseridad ng bida, kahit pa ituring siya ng lahat na walang kwenta, ay palagi raw siyang naniniwala kay Christian. Ngunit kitang-kita ni Christian ang pagkukunwari ng sip-sip na ito. Tinignan niya ito ng nakamamatay, isinaad niya na ayaw niyang tumanggap ng papuri mula sa isang mababang lingkod, kaya agad namang humingi ng paumanhin ang kawawang butler. Umalis ito, subalit hindi bago batiin si Christian ng magandang araw na pagsasanay. Ngunit may kutob si Chris, na parang may kakaiba sa fin na iyon, subalit hindi pa niya matukoy kung ano. Pagkatapos, habang naglalakad si Chris sa bakuran, ay napansin niyang lamambot ang pag-uugali at tingin sa kanya ng mga fin sa paligid. Nakita niya ito bilang isang magandang pagkakataon upang paunti-unting makuha ang tiwala nila. Pagkababa ng bag, ay nagsimula siyang mag-ehersisyo gamit ang kanyang espada.
May isang Fiend ang nakapansin at agad na nagtungo papunta kay Deputy Commander Melon upang iulat ito. Isinaad niyang muling nagpakita na naman si Chris sa lugar ng pagsasanay. Pagkarinig nito ay naging seryoso si Deputy Commander Melon, napuno siya ng kuryosidad sa mga ginagawa ni Christian, hindi niya maalis sa isipan ang husay ng mga galaw nito noong laban nila ni Thorn. Nasa sabik siyang malaman kung ano ba talaga ang binabalak ni Christian. At ang nagpapaikot sa isip niya ay kung paanong napawi ni Christian ang madilim na enerhiya ng kanyang kapatid sa tamang sandali, dahil ipinapakita nito na hawak niya na ang laban mula simula. Kung totoo man ito, ay maaaring mayroon siyang talento upang malampasan pa si Lord Ashad de Baron, ang direktang tagapagmana ng pangunahing pamilya. Ngunit gayunpaman, ay isa lamang bastardo si Christian na nawala ng madilim na enerhiya dahil sa kanyang inutil na pamumuhay. At sigurado siyang hindi na maaabot ni Chris ang napakalaking agwat ng kapangyarihan sa pagitan niya at ni Lord Ashad de Baron. Lumabas si Melon, paglabas niya ay nakita niyang tinalo na ni Christian ang kalaban nitong si Kainen. Namangha ang mga nakasaksi kung paanong natalo ni Christian ang isang one-star mage, at maging si Melon ay hindi maiwasang mapatitig. Si Christian naman ay nadismaya sa kahinaan ng mga kinikilalang Black Swamp Knights, saad niya ay tila wala ni isa sa kanila ang tunay na makakatalo sa kanya. Kaya napatanong siya kung mayroon bang sinuman dito na karapat-dapat na tawaging mandirigma. At syempre, nang marinig ng mga Fiend ang insultong iyon ni Christian, ay halatang naiinis sila, dahil tila iniinsulto nito ang buong rango nila. Isa sa mga malalaking demonyo na tinatawag na Thorn ang lumapit upang hamunin si Christian, at nang makita ito, si Chris ay nagbigay lamang ng galaw upang ipakita kay Thorn na lumapit. Tuwang-tuwa siya na ang mga clown na ito ay nahulog mismo sa mga insulto niya. Si Thorn na sabik para sa laban, ay ginamit ang kanyang espada at nagsimula sila ng isang matinding laban. Si Chris ay nagmuni-muni kung paano hindi niya inaasahan na susundin siya ng mga ito sa pagtuturo ng kanilang mga lihim na teknik, kaya naman ay tinututukan niya ang bawat galaw ng kalaban, iniisa-isa ang mga teknik sa kanyang isipan, at hindi nagtagal bago niya napagtanto na ang teknik ng sabayang espada na ginagamit ni Thorn ay kilala bilang mud swordsmanship, isang estilo na matagal nang napag-uusapan. Matapos itong makopya, ay nagpasya siyang subukan ito, at pagkatapos niyang gawin iyon, siya ay nakapagbigay ng tumpak na tama sa mukha ni Thorn. Sa isang hampas, ang dating matibay na kabalyero ay napatumba ni Chris. Tulad ng dati, ang mga ibang demonyo na nanunood sa laban ay namangha. Kasama na si Deputy Commander Melon, dito ay naisip niyang hindi aksidente ang pagkapanalo ni Chris laban kay Thorn. Muling ipinahayag ni Chris ang kanyang pagkadismaya, sapagkat dati pinarangalan niya ang mga kabalyero, ngunit ngayon ay lumabas silang hindi hihigit pa sa mga punching bag. Tinira niya ng direkta si Deputy Commander Melon, na nagpalaki daw ng mga mahihina at kaawa-awang mandirigma. Ang mga Fiend na nasa gilid ay hindi makapaniwala sa insulto ni Christian kay Deputy Commander Melon. Sigurado si Commander Melon na ang mga hindi inaasahang tagumpay ni Chris ay nakakapasok na sa ulo nito, ngunit handa si Chris na patunayan ang kanyang kakayahan at kaya niyang hamonin siya ng direkta. Siyempre ay tinanggap ng Commander ang hamon, at sa galit ay ginamit niya ang kanyang espada ng napakatindi na ang pressure mula dito ay hamati sa lupa sa ilalim nila. Ngayon ay nawawala na siya sa sarili matapos ang patuloy na pang-iinsulto ni Christian. Ang pagpapakita ng lakas na ito ay upang ipakita na kaya niyang pabagsakin siya ng ilang segundo kung kinakailangan. Hindi umiwas si Chris sa pag-amin na si Commander Melon ay may kalamangan sa buong lakas niya, kaya tinutuligsan niya na hindi ito makatarungan, dahil ayon sa mga patakaran, ang paggamit ng dark energy ay tanging pinapayagan lamang laban sa mga kalaban na nasa itaas ng isang star level lamang. At dahil siya ay nasa isang star level, ay hindi siya maaaring gumamit ng dark magic laban sa kanya. Aniya ay dapat na lumaban sila gamit ang mga kahoy na espada. Pumayag si Melon, dahil kahit na may ganitong balakid, ay sigurado siya na kaya niyang baliin ang mga binti ni Chris gamit lamang ang isang kahoy na espada. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa mga walang kabuluhang salita, at mag-uumpisa na ang laban. Kaagad na umatake si Deputy Commander Melon, inihampas niya ang kanyang espada kay Chris. Na-block ni Chris ang direktang atake gamit ang kanyang sariling espada, at nagsimula silang magpalitan ng mga matitinding atake. Ang mga nanunood ay hindi makapaniwala na si Chris ay kayang lumaban sa Commander, maging si Melon ay nagsisimula ng mag-alala. Napapansin niya na wala ni isang atake niya ang tumatama kay Chris. Nagtataka siya sapagkat nakakasigurado siya na talagang mahina si Chris. Ang sitwasyon ay parang ang nangyari sa mga naunang laban kung saan hindi nakapagbigay ng kahit isang suntok ang kanyang mga kalaban.
Nang makita ang pagkabahala sa mukha ni Commander Melon, ay hindi napigilan ni Chris na magbiro, na lalo lamang nagpataas ng galit ni Commander Melon. Itinaas ni Commander Melon ang kanyang espada, pinuno ito ng dark energy, at hinampas ito pababa, subalit madaling naiwasan ito ni Chris, tumalon siya. Kaarap at isang malakas na hampas sa ulo ang ibinigay niya kay Commander Melon, at ang epekto ng pag-atake ay nagdulot ng pagdugo ng kanyang ilong. Ang hampas na ito ay isang kalkuladong pag-atake mula kay Christian. Napansin niya na hanggat hindi nagagamit ang dark magic ni Commander Melon, ay hindi niya kayang dumpensa sa biglaang pag-atake, at ang kanyang hula ay tama. Subalit kung si Commander Melon ay isang fiend na magaling talaga sa espada, ay hindi siya magtatagumpay. Subalit imbis na magalit matapos matalo, si Melon ay sumabog sa isang malakas na halakhak. Natawa siya sapagkat hindi niya inasahan ang headbutt ni Christian, at sa wakas ay inamin niyang mali siya na maliitin siya at ipinangako na simula ngayon ay magseseryoso na siya. Ngunit ipinaalam ni Christian ang nakakagulat na bagay, na nang ma-headbutt niya si Commander Melon, ay nagkaroon siya ng kalmot sa leeg. Isinaad ni Chris na kung ang kanyang mga kuko ay may lason, ay malamang ay patay na si Commander Melon ngayon. Taos-pusong tinanggap ni Commander Melon ang kanyang pagkatalo at handang ibigay sa kanya ang anumang hilingin niya, sa kondisyon na nais niyang maglaban silang muli. Walang problema si Chris sa isang rematch, subalit may kapalit din ito na hiling. Pumayag si Melon ng walang pag-aalinlangan, at base sa usapan, ay hiniling ni Chris na lumuhod si Commander Melon para sa kanya. Ito ay isang nakakagulat na hiling para kay Commander Melon. Isinaad niya na imposible ang hiling na ito, sapagkat ang kanyang katapatan ay nauukol sa pangunahing pamilya ng Dark Magic Clan, ang House of Baron. Naiintindihan naman ni Chris ang kanyang ibig sabihin, subalit tiniyak niya kay Commander Melon na hindi ito mahalaga kapag siya ang maging susunod na pinuno ng angkan. Nabigla si Commander Melon sa sinabi ni Chris at isinaad na imposibleng maging susunod na leader si Chris, sapagkat may 5 batang lord na nakinikilala ang mga karapatan sa pagiging tagapagmana, at silang lahat ay mga direktang inapo ng pangunahing pamilya, subalit si Christian ay nabibilang lamang sa mga anak sa labas, kaya wala siyang laban sa succession war. Nagbigay ng malupit na ngiti si Christian, at ipinapaalala kay Commander Melon na walang patakaran na nagbabawal sa isang miyembro ng branch family na maging batang lord. Tinanggap rin niya ang hamon ni Commander Melon para sa isa pang laban. Ang susunod nilang laban ay magaganap sa 1 buwan, at sa puntong iyon ay wala ng mga limitasyon, kaya maaari nilang ibuhos ang lahat ng kanilang lakas. Walang problema si Commander Melon dito, sa katunayan ay naiisip na niya ang nakakahiyang pagkatalo na naghihintay kay Chris. Si Chris sa kabilang banda, ay nagbabalas sa kanya na huwag siyang masyadong maliitin, sapagkat kahit ang isang itlog ay kayang basagin ang bato. Sa ganitong kalagayan, ay nagpaalam na siya at ipinangako na magkikita sila sa 1 buwan, at sa puntong iyon, ay mapagtatanto ni Commander Melon kung kanino siya nararapat mag-alay ng katapatan. Maya-maya ay iprinisente ni Chris ang liham ng rekomendasyon mula kay Deputy Commander Melon sa kanyang ama, at habang ibinibigay ang liham, ay nagbigay siya ng puna tungkol sa kakulangan ng tamang pundasyon ng mga fiend at nagmungkahi na dapat bigyan ng higit na pansin ang kanilang pagsasanay. Ang eksena ay lumipat sa mas naunang bahagi kung saan si Commander Melon, na pagkatapos makaharap si Christian sa laban, ay isinisiwalat ang lahat sa count tungkol sa kanyang paglago. Isinaad niya na sa kabila ng mababang star rank, ay madaling tinalo ni Chris ang mga kalaban na may matatag na pundasyon, at kahit si Commander Melon mismo ay natalo, inamin niyang nasiyahan siya sa laban, bagaman ang pagkatalo ay naggulat sa kanya. Sa kasalukuyan, ay patuloy na tinitigan ng count ang kanyang anak. Nag-aalangan ng ilang sandali upang tiyakin na ang taong nakatayo sa harap niya ay si Christian, at sa wakas, ay iniabot niya ang kanyang kamay at binigay ang susi para sa aklatan. Mamaya ay nakaramdam si Christian ng kasiyahan habang hawak ang susi, sapagkat hindi lamang niya nakuha ang susi ng aklatan, kundi pati na rin ang tiwala ni Commander Melon. Alam ni Christian na si Commander Melon ay isang fiend mula sa pangunahing pamilya ng Dark Magic Clan na dating isang 6-star high fiend noong panahon ng pagkawasak, at kung nais niyang makontrol ang buong Dark Magic Clan, ay kailangan niyang angkinin si Commander Melon. Hindi pa niya ganap na nakuha ang tiwala nito, subalit sigurado siya na ang 1 buwan ay sapat na upang magtagumpay. Habang naglalakad ay naalala niya ang magkahalong kalituhan at hindi maitatagong pagmamalaki sa mukha ni Count Kazar. Napansin ni Chris na ang mga fiend ay may pagmamahal sa pamilya, at alam niyang mas mabuting ama si Count Kazar kaysa sa ama niya sa nakaraang buhay,
kaya't ipinangako niya sa kanyang sarili na ipagmamalaki siya ng kanyang bagong ama. Pagpasok sa aklatan ay nakita ni Chris ang lahat ng mga grimoires na ipinagbabawal sa Dominion of Light, tulad ng Blood Magic, Summoning Magic at Curse Magic. Kumuha siya ng isang aklat, ngunit biglang lumitaw si Marie, na nagbigay gulat sa kanya. Nang tanungin kung ano ang ginagawa nito roon, ay sinabi ng kanyang maid na siya ang dating librarian sa lugar na ito. Isinaad niya na siguro ay pumunta dito si Chris upang pagsamantalahan siya. Sa isang seryosong tono, ay tinukoy ng maid na ang aklat na pinili ni Christian ay isang 4-star dark magic book na tinatawag na Binding Seal, at hindi siya sigurado kung paano ito maiintindihan ni Chris, subalit idinikalara ni Chris na siya ay isang henyo, ngunit hindi naniwala si Marie sa sinabi niyang iyon, subalit nagpatuloy pa rin siya sa pagpapakita ng pagsuporta. Tinanong siya ni Marie kung bakit iyon ang pinili niyang libro, at sumagot si Chris na siya ay naghahanap ng daga. Kalaunan ay lumipat ang eksena kay Chris na nagsasanay, inisip niya ang mga posibleng sospek na maaaring maging ang daga na hinahanap niya. Una sa listahan ay si Thurn, ang kanyang nakababatang kapatid, na higit na may galit sa kanya kaysa sinuman sa bahay. Ang pangalawa naman ay si Cox, ang kanilang butler, na hindi inapunang angkan ngunit may malayang access sa Punishment Cave. Kadalasan ay pinapahalagahan ng mga fiend ang mga makapangyarihang tao kaysa sa mga may matataas na status sa lipunan, kaya't hindi ka panipaniwala na si Cox ay palaging nasa paligid ng isang tao tulad ni Christian na itinuturing nilang mahina. Napaisip rin siya na posibleng may isang ikatlong partido, at kung sino man sila, ay nais nilang pabagsakin siya. At upang mahuli ang mga daga, ay nagpa siya si Christian na gampanan ang papel ng bastardo na nakasanayan ng kanyang mga kalaban, dahil kung makikita nila siyang miserable ang buhay, ay tiyak na mas madali niyang matutukoy kung sino ang nasa likod ng plano. Bigla siyang tumigil sa kalagitnaan, at nagreklamo tungkol sa hirap ng pagsasanay. Tumigil siya para sa pagsasanay para sa araw na iyon at nagpas siyang magpahinga. At ang biglaang pagbabagong ito ay ikinagulat ng lahat. Maya-maya, habang nasa hapagkainan kasama ang kanyang ama, ay gumawa si Chris ng eksena, at ang kanyang ama na kumukulo sa galit, ay pakiramdam ay isa siyang hangal sa pag-aakalang may pag-asa pang magbago ang kanyang anak, at sa labis na pagkadismaya, ay iniwan nito ang hapag. Habang pinagmamasdan ni Chris ang pagkadismaya ng kanyang ama, ay nakaramdam siya ng bahagyang lungkot, ngunit alam niyang ito'y para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Pinagsikapan niyang ipakalat ang mga tsismis na bumalik na siya sa kanyang lumang asal, katulad ng pananakot sa mga kasambahay habang naglilinis, at paglustay ng pera na parang tubig, ngunit sa tuwing nais niyang uminom ng alak, ay laging gumagawa ang kanyang personal na katulong ng alak na walang bahid ng alkohol. Sinusubukan ni Chris na kumbonsihin siya na gumawa ng totoong alak, dahil bahagi ito ng kanyang plano para mahuli ang daga. Umaasa siyang ang nasa likod ng sabwatan ay maniniwalang bumalik na siya sa pagiging walang silbi at pabaya, tulad ng gusto nila. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang kahusayan sa Binding Seal, na ikinagulat ni Marie, na bigla itong makita na ganap na niyang napag-aralan ang spell, at hindi na nagsayang ng oras si Chris para ipagyabang ang kanyang katalinuhan, isang bagay na palagi na niyang ipinagmamalaki. Ipinaliwanag niyang habang siya'y nagkakalat ng gulo nitong mga nakaraang araw, ay palihim din siyang nag-aaral upang matutunan ang maraming spell, ngunit bago pa siya makapagdiwang, ay dumating ang kanyang nakababatang kapatid na si Thurn. Nang makita siya, ay agad na binago ni Chris ang kanyang kilos at anyo, mula sa isang matino at matalino, ay agad siyang naging lasing, ginagampanan niya ang papel ng inutil na kapatid. Naningkit ang mga mata ni Thurn sa galit, tuluyan ng kumbinsido na wala talagang nagbago sa kanyang inutil na kuya, at ang matinding reaksyon ni Thurn ay nagsilbing kumpirmasyon kay Chris na wala itong kinalaman sa mga sabwatan laban sa kanya. Dahil dito, ay napagpasyahan niyang ibunyag sa kapatid ang bahagi ng kanyang sekreto, isinaad niya na mayroong daga sa kanilang tahanan, isang taksil na nais siyang pabagsakin. Plano ni Chris na patuloy na gampanan ang papel ng inutil upang mahuli ang mga kalaban, at upang lalong mapaniwala ang kapatid, ay ipinakita niya rito ang alak na kanyang iniinom, pinasinghot niya ito kay Thurn upang mapatunayan na ito'y peke at bahagi lamang ng kanyang pagpapanggap. Bagamat hindi pa tiyak ni Chris kung sino talaga ang daga, ay sigurado siyang palapit na siya sa pag-ungkat nito. Biglang isang lingkod ang pumasok matapos marinig ang basag na salamin, at kaagad bumalik si Chris sa kanyang lasing na sarili, at inutusan ng lingkod na sabihing mali ang alak na dinala sa kanya at ipadala ang tamang bote, at nagmakaawa ang lingkod sa paghingi ng paumanhin sapagkat abala pa si Cox. Si Chris na tila isang lasing sa kanto,
ay nagpasyang siya mismo ang pupunta sa butler. Si Thurn na nasa likuran, ay hindi makapaniwala sa galing ng kanyang kuya sa pagpapanggap na lasing. Pagdating ni Chris kay Cox, ay sinadya niyang ibuhos ang bote ng alak sa ulo nito, inakusahan niya itong sinadyang padalhan siya ng maling alak. Nagpaumanhin si Cox at sinabing ipapadala kaagad niya ang tamang alak, ngunit iginiit ni Chris na siya na mismo ang magdala. Pilit pinapanatili ni Cox ang pagiging kalmado, sinasabing may mas mahalaga siyang inaasikaso at maaari namang ipadala ang alak kalaunan, ngunit patuloy si Chris sa kanyang panggigipit, sinusubukang galitin si Cox. At sa huli, ay napilitan si Cox na umalis upang kunin ang alak, napahanga si Chris sa pasensya ng lintik na ito, subalit kahit na nakatago ang damdamin ni Cox, ay dama pa rin ni Chris ang umuusbong na galit mula rito. At nang mag-isa na siya, ay agad niyang sinuri ang mga dokumentong inihahanda ni Cox, at habang binabasa ang mga ito ay lumawak ang ngiti sa kanyang mukha nang matuklasan niyang nagnanakaw pala si Cox mula sa kaban ng kanilang pamilya, ngunit wala pa ring malinaw na ebidensya si Chris upang tuluyang mapatunayang si Cox nga ang daga. Maya-maya ay bumalik si Cox dala ang tamang bote ng alak, at tinanggap ito ni Chris at tinanong kung galit ba sa kanya si Cox dahil sa kanyang naging asal kanina. Ngunit sa halip na magalit, ay nagpapasalamat pa nga ito sa pagkakataong mapagsilbihan ang kanyang batang amo, at bago umalis, ay nag-iwan si Cox ng mensahe, na may mga kaibigan si Chris na naghihintay sa kanya sa kanilang dating tagpuan. Siyempre ay walang ideya si Chris kung sino ang mga ito, kaya binalaan siya ni Cox na iwasan ang mga ito dahil gulo lang ang dala nila. Subalit ang babalang ito ang lalo pang pumukaw sa interes ni Chris na makilala ang mga misteryosong tao. Sa tagpuan, ay sinalubong siya ng mararangyang pagkain. Habang nakaupo, ay agad niyang napansin ang nanginginig sa takot na bata na nagsasali ng inumin. Hindi napigilan ni Chris na magkomento kung paanong ginawa ng mga baboy na ito ang mahirap na babae na maging tagapagsalin ng alak para sa kanilang matatabang puwet. Subalit bago niya mainom ang alak, ay may napansin siyang kakaiba, kaya walang pag-aalinlangan niyang ibinato ang alak sa mukha ng matabang lalaking nasa harapan niya. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa, at diretsahan niyang inakusahan ng mga ito ng pagtatangkang lagyan ng lason ang kanyang inumin. Ginamit niya ang itim na mahika upang patahimikin ang kasambahay, dahil ayaw niyang masaksihan nito ang madugong tagpo. Nagulat ang grupo na marunong gumamit si Chris ng madilim na mahika, ngunit bago pa sila makagalaw, ay sinampal na sila ni Chris sa mesa. Nagmakaawa ang mataba, nagtatanong kung bakit siya sinasaktan, at ang sagot ni Chris ay isang punyal. Sa ilalim ng interogasyon, ay napilitang umamin ang payat na lalaki. Inamin niya na inutusan lang sila ng isang tao na pinagbantaan sila gamit ang ilegal na droga na kanilang ipinuslit. Ang plano nila sana ay i-set up si Chris na pinatay ang katulong na babae, kaya pinilit sila ni Chris na tukuyin kung sino ang nag-utos sa kanila. Nag-atubili ang payat, ngunit para mapatagal ang kanyang buhay, ay kailangan nitong umamin. At sa huli ay sinabi rin niya na si Cox ang nasa likod ng lahat. Nagmakaawa ang dalawa sa kanilang buhay, nangakong susunod sa lahat ng utos ni Chris, at matapos ang maikling pag-iisip, ay pumayag si Chris na buhayin sila kapalit ng kanilang katapatan. At bilang paniniguro, ay inutusan niya ang mga ito na mangako ng 2 beses, at pagkatapos ay ginamitan niya sila ng binding spell. Kinabukasan, ay nagmadaling pumunta si Cox kay Count Kazar upang iulat na may pinatay si Chris. Sinabi niyang sa kalasingan, ay pinatay ni Chris ang katulong na babae at itinapon ang bangkay nito sa ilog. Sa narinig ay hindi alam ni Count Kazar ang gagawin, hindi siya makapaniwala na may ginawa na namang kabulastugan ang kanyang anak. Kalaunan ay nagdesisyon siya na agad na ipatawag si Chris at iharap sa Demon Court. Idineklara niya na siya mismo ang hahatol sa krimen ni Chris. At nang makita ni Cox na umaayon ang lahat sa kanyang plano, ay hindi niya mapigilang ngumiti. Ang eksena ay lumipat sa loob ng Demon Court, kung saan nakaharap si Chris kay Count Kazar at sa 2 Death Knight. Mariing itinanggi ni Chris ang akusasyon, isinaad niya na siya ay inosente. Ngunit hindi kumbinsido ang konde, sapagkat may sapat na saksi upang mapatunayang totoo ang krimen ni Chris, subalit kalma lang na sumagot si Chris na hindi kailanman nangyari ang krimen, kaya't ang mga saksi ay siguradong nagkakamali. At upang patunayan ito, ay itinuro ni Chris ang kasambahay na sa gulat ng lahat, ay lumakad papasok sa hukuman, na makikitang buhay at maayos. At dahil dito ay nagsimulang magpanik ang 2 lalaki nang mapagtanto nilang yari na talaga sila. Ibinunyag ng kasambahay na tinulungan siya ni Chris, inihatid pa uwi, at binigyan pa ng perang pambayad sa upa.
Isinaad niya na ang dalawang lalaki sa itaas ay nilagyan ng lason ang inumin ni Chris. At sa revelasyong ito, ay nabulabog ang korte at tuluyang nabunyag ang kataksilan ng dalawa. At bilang huling patunay, ay palihim na ginamit ni Chris ang mahika upang mapasagot ang dalawa. At sa ilalim ng utos niya, ay inamin ng dalawa na nagsinungaling sila tungkol sa pagpatay ni Chris sa katulong, at ang totoo ay inutusan sila ni Butler Cox upang i-set up si Chris gamit ang krimeng ito. At nang marinig ito, ay nagsimulang magpanik si Cox at ipinagtanggol ang sarili na parang nakasalalay ang buhay niya rito, ipinilit niya na kasinungalingan ang pinagsasabi ng dalawa. Subalit alam na ni Chris na ganito ang magiging reaksyon ni Cox, kaya humarap siya sa kanyang ama at hiniling na pahintulutang gamitin ang kanyang otoridad pansamantala upang tanungin si Butler Cox. Pumayag ang ama at pinatindig si Cox sa tinatayuan ng mga akusado, ngunit binalaan niya si Chris na kung di makatarungan ang kanyang gagawin, ay agad niya itong babawiin. Pag-akyat ni Chris sa pwesto ng hukom, ay sinimulan niya ang pagtatanong. Una sa lahat, ay pinasumpa niya si Cox na magsasabi lamang ng totoo. Kaagad namang sumumpa si Cox dahil wala naman siyang pagpipilian. Pinasumpa pa siya ng isang ulit, at sa sandaling sumumpa ito ng 2 beses, ay nag-activate sa kanya ang binding seal ni Chris. Maging ang mga tao sa hukuman ay nagulat, hindi sila makapaniwala na ang isang bata ay may kakayahang gumamit ng 4-star dark magic. Bago magpatuloy, ay nalaman natin ang lihim ng binding seal. Ang binding seal ay orihinal na 4-star dark magic, subalit binago ito ni Chris upang magamit ng isang 1-star mage na katulad niya. Ngunit may kondisyon ito, ang kondisyon ay kailangang ipasumpa ng 2 beses ang biktima, at ngayon ay malinaw na kung bakit pinasumpa niya ng 2 beses si Cox, at pati ang 2 alipors bago niya kontrolin ang kanilang isipan. Ngayong matagumpay na ang binding seal, ay tinanong na ni Chris ang lintik na ito kung bakit niya inutusan ang dalawa upang sirain ang kanyang pangalan. Nagsimulang kainin ng binding seal ang isipan ni Cox, at sa huli ay ibinunyag niya na napag-utusan lamang siya. Ang lalaking nag-utos sa kanya ay siya ring nagbanta tungkol sa katiwaliang kinasasangkutan niya sa pananalapi. Kaya't wala nang ibang pagpipilian si Cox kundi ang sundin ito at tuluyang sirain si Chris simula pagkabata, mukhang si Cox pala ang dahilan kung bakit naging bastardo ang dating si Christian. Matapos makumpirma ang maliit na katotohanan iyon, ay ipinagpatuloy ni Chris ang paglilitis, tinanong kung sino ang nag-utos kay Cox na gawin ang lahat ng ito, at nang tumanggi si Cox magsalita, ay lalong tumindi ang sakit mula sa spell, kaya't napilitan siyang sambitin ang pangalang Lord Ashad. At ang balitang ito ay tila isang bomba sa lahat, nang matuklasan nilang ang ikalawang anak ng angka ng Dark Magic Clan, na si Lord Ashad de Baron, ay ang siyang may pukanan ng lahat. Napagtanto ni Cox na ngayong nailahad na niya ang lahat, ay siguradong papatayin siya ni Ashad, subalit dahil napakabait ng bida natin, ay tinulungan niya itong tanggalan ng problema sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang ulo, dahil kung wala kang ulo ay wala kang iniisip, at kung wala kang iniisip ay wala kang problema diba? Balik sa kwento, ay hindi makapaniwala si Count sa naging aksyon ni Wade, at bago pa man makapagsimulang magingay ang iba tungkol sa mapangahas niyang ginawa, ay nilinaw agad ni Chris na pinarusahan niya ang makasalanan sa ilalim ng awtoridad na ipinahiram sa kanya ng Count. At nang marinig ang rason niya, ay tinanong siya ng konde kung bakit karapat-dapat sa parusang kamatayan si Cox. Simple lang ang sagot ni Chris, isinaad niya na kahit buhayin pa ang traidor na ito, ay malamang sa malamang ay pagtaktakpan lamang ang mga krimen nito ng pangunahing pamilya sa pamamagitan ng huwad na ebidensya, at ang pagkakaroon ng away sa pangunahing pamilya ang pinakaayaw nilang mangyari. Bukod pa rito, ay malinaw at nakita ng lahat ng naririto kung papaanong sinubukan ni Lord Ashad na pabagsakin siya. Hindi makapaniwala si Count sa katapangang ito ni Chris na kamakailan lamang ay bumalik sa pagkainutil. Biglang nagbukas ng portal si Count Kozar at inutusan si Wade na sumunod. Pumasok sa lihim na lugar ng pagsasanay upang mag-usap ng pribado bilang mag-ama, sapagkat sa dami kasi ng tao sa loob ng hukuman, ay hindi na ito lugar para sa pribadong usapan. Ayon sa pagkaintindi ng konde, ang tanging dahilan kung bakit gumagawa ng kaguluhan si Ashad laban kay Chris ay dahil tunggalian sa pagmamana. Alam ng konde na ang kapangyarihan at awtoridad ng isang pamilya ay direktang nakatali sa tagapagmanang sinusuportahan nila, kaya't natural lang para kay Ashad na makaramdam ng banta. At dahil sa naganap kanina, ay nais na ng konde na suportahan ang unang binibini sapagkat hindi na maaaring piliin ang unang ginoo, ngunit dito biglang ihinain ni Chris ang sarili bilang susunod na tagapagmana. Walang kwenta, sigaw ng kanyang ama,
ngunit ipinaalala ni Chris sa kanyang ama na sinumang mula sa Branch family ay maaaring kilalin ng tagapagmana kung taglay nila ang kinakailangang kakayahan. Subalit naniniwala ang kanyang ama na ito'y totoo lamang sa papel. Doon ipinaalala ni Chris na ang tanging dahilan kung bakit nais siyang alisin ni Ashad ay dahil tinitingnan siya nito bilang karibal. Aminado ang konde na mas talentado si Chris kaysa kay Ashad noong sila'y mga bata pa, ngunit sa ngayon ay malayo na ang lamang ni Ashad. Subalit naniniwala si Chris na nagsimula na siyang makahabol, at upang mas mapabilis ang kanyang paglakas, ay nais niyang gamitin ng kanyang ama ang kapangyarihan nito upang irekomenda siya para sa sagradong ritual ng kadiliman, na gaganapin sa darating na 2 buwan. Subalit ipinaalala ng konde na kinakailangang nasa antas na 2-star upang makalahok sa nasabing ritual, ngunit hindi yun problema para kay Chris, at nangangako siyang aabot siya sa 2-star sa loob ng 2 buwan, kaya't umaasa siyang pagkakalooban siya ng kanyang ama ng pabor na ito. Kalaunan ay maririnig natin ang mga taga-silbi na nagbubulong-bulungan kung gaano na raw kalaki ang ipinagbago ng ating bida. May mga usap-usapan na ang konde raw mismo ang nagsasanay sa kanya sa mga panahong ito. At agad tayong napunta kay Chris na kasalukuyang pinupuksa ang mga bagay gamit ang mga bagong teknik sa espada na kanyang natutunan. Sa kanyang progreso, ay namangha maging ang konde kung gaano kabilis matuto si Chris, para bang natututo siya ng ilang buwang kasanayan sa loob lamang ng ilang araw. Lalo pang nabigla ang konde nang makita si Chris na gumamit ng isa pang teknik laban sa isang training dummy, at tinadtad ito na parang walang kalaban-laban. Lumabas na pinagsama ni Chris ang mud swordmanship at enerhiya ng Black Scythe upang makalikha ng ultimong teknik na kayang umiwan ng malinis sa kung anong hindi kayang hiwain ng mud swordsmanship. Sa labas ay nanatiling kalmado si Count, subalit sa loob ay hindi siya makapaniwala sa galing ni Chris. Isinaad niya na karaniwan, kapag gumagamit ng dalawang teknik ng sabay, ay napakahirap magbato ng mga sumpa, ngunit para kay Chris ay napakadali lamang nito. At sa puntong ito ay hindi na alam ni Count Kazar ang dapat na paniwalaan. Lumipas ang 15 araw at nakita natin si Chris na basang-basa ng pawis at bagsak na sa lupa. Bagamat kaya niyang magsagawa ng komplikadong galaw sa espada, ay hindi niya kinakaya ang bigat ng cardio, at wala siyang paraan para mandaya rito dahil ang stamina ay unti-unting naiipon. Habang hinihingal, ay biglang lumitaw si Deputy Commander Melon mula sa kung saan, naroon siya para paalalahanan si Chris tungkol sa nalalapit nilang duelo na ilang araw na lamang, sabik siya sa araw na muling magtatagisan sila ng lakas. Habang pilit na nagpaalalakas si Chris, ay naniniwala si Melon na hindi pa rin sapat ito upang mapantayan ang agwat sa pagitan nila, kaya't ang pangarap ni Chris na paluhurin siya ay nananatili lamang na pangarap. Ngunit puno ng kumpiyansa si Chris, determinado siyang gawing realidad ang pangarap na iyon. Nagustuhan ni Melon ang diwang mandirigma ni Chris, kaya bago umalis ay pinuri niya ito at umaasang maging maganda ang laban nila. Bilang konteksto, ay kasalukuyang nasa itaas na 4-star si Melon, o nasa ika-4 na antas. Sa loob ng isang antas, ay may 3 baitang, mula sa mababa, gitna, at mataas. Kahit pa nasa mataas na baitang na si Chris, ay napakalayo pa rin ang agwat nila. Ngunit mukhang may perpektong plano na ang ating bida para mapunan ang agwat na iyon. Dahil tutal ay isa na siyang mayamang batang amo, ay balak niyang gamitin ito sa kanyang pakinabang. Maya-maya, ay nakatagpo niya ang kanyang alilang espiritu na si Marie, na ubod ng ganda. Grabe talaga itong filter ni Marie, dinaig pa yung ibang babae dito, siguro may crush yung artist dito. Nagbihis ng maayos si Marie dahil ito ang una nilang paglabas na magkasama, parang ginawa na niyang date ang lakad na ito. Subalit mariing itinatanggi ni Chris na hindi niya inanyayahan ito, ang utos lang niya ihanda ang kanyang mga gamit. Pero sa sobrang pagiging possessive ni Marie, ay mukhang hindi talaga makakahinga ng maluwag ang kawawang si Chris. Naalala ni Chris na humiling pa nga siya sa kanyang ama na palayain siya mula sa espiritong ito at bigyan siya ng isang tagasilbing tao, ngunit malungkot siyang pinaalalahanan ng kanyang ama tungkol sa kontrata ng Panginoon at alila nila ni Marie. At ang masaklap pa, ay kung nais niyang putulin ang kontrata, ay kinakailangan niyang makipaghalikan ng malalim kay Marie, ako na lang siguro ang magpapalaya kay Marie. Bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan muling pinaalalahanan ni Chris si Marie, na hindi siya pwedeng sumama dahil pupunta siya sa lugar kung saan maraming tao, at baka raw makasakit ito ng tao gamit ang espiritual na enerhiya nito. Siyempre ay nagkunwaring kawawa at parang tuta si Marie, halos maiyak-iyak pa nga. At sa panibagong round ng guilt trip kung paano hindi na siya nakalabas sa loob ng ilang dekada,
ay nakuha niyang palimbutan ang puso ni Chris. Mag-ingat ka Chris, minamanipula ka lang ni Marie. Subalit sa huli ay walang magawa si Chris at pinayagan na rin siyang sumama, pero sa kondisyong iiwas ito sa ibang tao. At sa isang iglap, ay bigla na lang itong nagpalit mula sa iyaking nilalang tungo sa isang masayang dalaga. Habang sinusundan niya si Chris, ay na-curious siya kung bakit nga ba sila lalabas. Sumagot si Chris na nais niyang kumita ng pera, at nang marinig ito ay agad siyang binuhusan ni Marie ng mga gintong barya na pagmamay-ari rin ni Chris. Subalit nilinaw ni Chris na hindi ito ang kanyang kailangan. Kaya tuloy ang panghuhula ni Marie, baka raw ay lupa ang gustong bilhin ni Chris, o kaya mga ginto, pero sablay ang lahat ng hula niya. Pagdating nila sa karwaheng sasakyan nila, ay sinalubong sila ng isa pang hindi inaasahang pasahero, ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi ito inaasahan ni Chris, gusto raw ng bata na bantayan siya kung sakaling bumalik siya sa pagiging loko-loko. Huwag kang mag-alala bunso, at magsusugal lamang ang kuya mo. Dahilan niya ay hindi naman masama ang pagsusugal dahil sila ay mga lahi ng demonyo, at ito isang aktibidad na inirerekomenda mismo ng kanilang hari. Subalit para masigurong maayos ang lahat, ay gusto ni Thurn na sumama sa kanyang kuya, na para kay Chris ay isang senyales na talagang nag-aalala na ito sa kanya. Tinutokso niya ang bata, kaya't nakuha niya ang isang nakakatawang reaksyon mula kay Rito. Gusto raw siyang talunin ng kapatid sa sugal, habang si Chris ay natutuwa sa ideya na maaari niyang pagsamantalahan ang inosenteng kapatid sa isang laro ng sugal. Pagdating nila sa marangyang destinasyon, ay parehong napamangha sina Marie at Thurn, at para makasabay sa okasyon ay binigyan sila ni Chris ng mga maskara para sa kanilang pagtatago ng identity. Bukod pa rito, ay binigyan niya si Marie ng isang lihim na misyon na hindi alam ni Thurn, at kaagad naman itong sumunod. At maya-maya pa'y pumasok na sila sa loob ng gusali, kaagad silang tinawanan ng mga tao roon, dahil para silang mga baguhan na madaling pagkaperahan. Nakipagpustahan si Chris sa kanyang kapatid, ang layunin ay makapag-ipon ng pinakamaraming pera sa loob ng isang oras, at ang talunan ang siyang pipili ng tawag o pamagat ng panalo. Pumili si Chris ng napakahabang pamagat para sa kapatid sakaling matalo ito, at mahusay niyang ginamit ang kay-abangan ng nakababatang kapatid para mapilitang tanggapin ang pastahan. Tumakbo na agad ang kapatid, puno ng determinasyong manalo. Samantalang si Chris, sa kanyang unang laro, ay nanalo agad. Napakalaki ng ngisi niya, dahil alam niya ang madidilim na sikreto ng Sag-Alan. Ang bahay Sag-Alan ay matalino, niloloko nito ang iyong isipan sa pamamagitan ng pagbibigay ng maliliit na tagumpay sa simula at pagkatapos ay bigla na lamang binabawi ang lahat kapag ang target nila ay naglalagay na ng malaking pusta. Bagamat alam niya ang madidilim nilang sikreto, ay hindi ganon ang kaso sa kanyang kapatid, palaging natatalo si Thurn dahil nahulog siya sa bitag ng mga ito. Ang malala pa, ay lalo siyang pinapainit ni Chris sa pamamagitan ng pang-aasar, para lalo pa siyang matalo. At habang nagtatalo sila tungkol sa dami ng perang nawala sa kanila, ay napansin ni Chris na nakatutok na ang mga manloloko sa kanyang kapatid. Bilang isang talunan ay naramdaman niyang malapit na nilang gamitin ang bata para sa panibagong panloloko. Naiinis si Thurn at nagpasya pang magsugal muli sa kabila ng babala ni Chris, ngunit sa kaibuturan ng kanyang damdamin, ay ito talaga ang plano ni Chris. Lumipas ang kaunting oras at lalo pang natalo si Thurn, si Marie na din nakikita ay natukoy na ang lahat ng manlolokong kalaban nila. Samantalang si Thurn naman ay nawala ng nakakagulat na halaga, na 10,000. Pagkatapos ng Sag-Alan, ay nagtungo si Chris upang makipagkita sa isang mangangalakal. Nagulat ang mga taga-silbi sa kanyang biglaang pagdating, at hindi siya nag-aksaya ng oras sa pag-uutos na tawagin ang kanilang Panginoon. Masayang tinanggap ni Grantel ng Merchant Guild ang batang Lord. Kilala siya bilang isang tusong mangangalakal, pero ang totoo ay siya ang may-ari ng Sag-Alan na pinuntahan nila. Humiling si Chris ng pribadong usapan sa lalaki, saka siya tinawag na manloloko dahil sa panlilinlang na ginawa ng kanyang mga tauhan sa nakababata niyang kapatid. Sa kanyang pagtatanggol, ay ipinaliwanag ng mga ngalakal na wala siyang kontrol sa ginagawa ng kanyang mga tauhan dahil siya raw ay may-ari lamang ng Sag-Alan, pero pinaramdam ni Marie ang literal na takot ng kamatayan sa lalaking ito. Lumuhad ito habang humihingi ng tawad sa ginawa at nagmamakaawang patawarin siya, handa rin siyang magbigay ng kabayaran para sa abala. At eksakto ito sa gustong mangyari ni Chris, kaya humingi siya ng 1,000,000 rupees bilang kabayaran. Nagulat ang mga ngalakal sa laki ng hinihingi at sinabing wala silang ganoon kalaking halaga, kaya ibinaba niya ito sa 200,000 rupees. Sa kabutihang palad ay kinaya pa rin ng mga ngalakal kahit malaki ang mawawala sa kanya, subalit may isang hiling pa si Chris.
Lumipat ang tagpo at nakakuha siya ng maraming kagamitang pandigma at pati na rin ang banal na espada na Gruna bilang bonus na artifact, espesyal ang sandatang ito, dahil ito ay nilikha kapalit ng sakripisyo ng kaluluwa ng isang bayani. Patuloy itong ginamit kahit naging baliw ang bayani, at minsan rin itong pinag-aagawan ng mga demonyo, ngunit ngayon ito'y pinabayaan na at natabunan na ng alikabok, subalit may plano si Chris para rito balang araw. Bukod dito ay binigyan niya si Marie ng magandang pendant na matagal na nitong tinatitigan bilang regalo, nilinaw niyang wala iyong ibang ibig sabihin. Nabigla si Marie dahil ito ang unang beses na nakatanggap siya ng regalo mula nang siya'y mamatay, kaya talagang espesyal ito para sa kanya. Nagpasya si Chris na oras na para sila ay umuwi, sumagot si Marie na may pinakamasayang ngiti at inalok pa siya ng mas maraming blood juice mula ngayon. Isiniwalat niyang ang strawberry juice na matagal nang iniinom ni Chris ay may halong dugo. At umaasa si Chris na sana biro ay lang yun. Biglang naalala ni Chris na parang may nakalimutan ata siya, o mas tamang sabihing may nalimutan siyang tao, si Fern pala na natalo hanggang sa 1 rupee na lang ang natira sa kanya. At kinabukasan, ay galit na galit si Fern sa kanyang kapatid dahil pinabayaan siya at halos ibenta na siya bilang alipin kung hindi lang siya nakilala na isa sa mga tao roon. Naalala ni Chris na dapat tawagin siya ni Fern sa ibang pangalan dahil natalo niya ito sa pastahan. Lumukob ang hilakbot sa kaluluwa ni Fern nang mapagtanto niyang kailangan na niyang permanenteng tawagin ang kapatid niyang ito na kagalang-galang na Haring Emperador Kamahalan Kuya. Sinubukan niyang bigkasin ito ng malakas, kinain ng kawawang bata ang buong kahihiyan habang si Chris ay sarap na sarap sa pagpapahirap sa kanya. Paalala ni Chris na dapat ay lagi siyang igalang mula ngayon. Tumalikod si Fern at nangakong babawi at pagsisisihan ni Chris ang araw na ito, ngunit duda akong mangyayari iyon. Napagtanto ni Chris na ang kanyang hindi may iwasang kamatayan ay magmumula sa batang ito, at alam niyang sangkot si Ashad sa magiging kinahihinatnan niya. At bilang anak ni Langam, ang pansamantalang pinuno ng kanilang madilim na angkan, si Ashad ay itinuturing na pangunahing tagapagmana ng pamilya, at kahit hindi si Chris ang tunay na Christian, kung magiging tagapagmana siya ay tiyak na makakatagpo niya si Ashad. Buo na ang kanyang desisyong maghiganti kay Ashad, ngunit sa ngayon, ay kailangan muna niyang angkinan si Melon. Ang banal na espada na Gruna ay maraming hinarap na pagsubok sa kasaysayan, ngunit walang ni isa ang nakapigil sa kanya dahil walang sinumang nakapagpaamo sa espada. Nais malaman ni Chris kung saan siya nakalinya at mahigpit niya itong hinawakan, nang biglang kumislap ito at bahagyang kumuriyanti sa kanya, hudyat na hindi gusto ng espada ang kanyang kapangyarihang madilim, na dapat lang dahil ito'y kumakatawan sa liwanag. Gayunpaman ay handang lampasan ni Chris ang mga patakaran at naniniwala siyang kung madidekode niya ang pattern ng kapangyarihan ng espada, ay mapapaamo niya ito. Kaya sinimulan niyang pukpukan ang espada ng todo, alam niyang may epekto ito, at sa pagpapakita ng kanyang paninindigan, ay idineklara ni Chris na may buong oras siya para bugbugin ang espada hanggang sa ito'y sumuko at sundin siya, at pati ang espada ay nanginginig sa sinabi niya. Lumipas ang ilang araw at dumating si Chris sa lugar ng pagsasanay upang makita ang kanyang ama, at sa kanyang pagkabigla ay may nakita siyang pamilyar na babae, hanggang sa maalala niya kung sino ito. Walang iba kundi ang komandante ng Black Shadow Knights, ang magandang ngunit mahigpit na babaeng si Mary. Mahaba ang kasaysayan niya dahil siya ay ang anak ng pinuno ng clan, at ang nakatatandang kapatid ng kanyang ama at nilangam. Pinuprotektahan ni Mary ang pinuno ng clan at humahawak ng mga lihim na misyon sa loob ng angkan. Sa madaling salita, ay kaharap niya ang isa sa pinakamabangis na nilalang na kabilang sa mga elite ng dark magic. Ngunit ang mas nagpaisip sa kanya ay kung anong ginagawa nito rito. Ipinaliwanag ni Count Kozar sa kanyang anak ang layunin ni Mary. Nais daw nitong ayusin ang usapin tungkol kay Cox at hindi raw maganda ang ginawang biglaang pagpapasya ni Chris na tapusin ang buhay nito. Napaisip si Chris na baka ay kaalyado sila ni Ashad, subalit pa sarkastikong binanggit niya na nakakatuwa naman para sa isang mataas na opisyal na bumaba para sa isang mababaw na problema, at tinugon ng babae ang kanyang kapangahasan, nilinaw na hindi siya narito para kay Cox kundi para mismo kay Chris. Napagtanto ni Chris na baka ito na ang pagkakataon niyang makuha ang pabor ng pinuno ng clan, ngunit iba ang opinyon ni Mary, dahil para sa kanya, ay kay abangan ang hamunin si Melon ng isang tulad ni Chris na may lakas lamang ng 2-star. Iminungkahi niya na kanselahin na lamang ang laban. Pero hindi pa handang sumuko si Chris, ipinakita niya ang kontrol niya sa Gruna, na ikinagulat ng babae,
hindi inakala ni Mary na ganito kabaliw ang batang ito at sinigawan pa ang kanyang kapatid sa pagsasabing mali ang mga sinabi nito tungkol sa kanyang anak. Isinaad ni Chris na balak niyang gamitin ang banal na espada sa darating na laban. Tinukso pa niya si Mary. Tinanong kung bawal ba siyang gumamit ng ganitong sandata, lalo na kung ang tanging layunin niya ay manalo kahit sa anong paraan. Nilinaw ni Mary na kahit ang pinuno ng clan ay hindi napasunod ang runa, paano pa kaya ang isang batang katulad ni Chris? Ngunit handa si Chris at buong lakas na inilabas ang espada, pinapakitang hawak niya ito ng buo. Sa una ay inakala ni Mary na panlilinlang lamang ito o kaya'y peke ang espada. Ngunit nang paghawak niya sa espada, ay agad na nasunog ang kanyang kamay at napabitaw. Hindi makapaniwala si Mary na si Chris ay nagawang hawakan ito ng walang anumang epekto. Hindi sinabi ni Chris ang tunay na dahilan, pero ibinunyag niya ang isang bagay, na ang tanging dahilan kung bakit niya nagagawa ang imposibleng ito ay dahil siya ay isang henyo. Ang kanyang kumpiyansang pahayag ay ikinamangha ng kanyang ama, pero napatigil sila nang dumating si Melon at sumali sa usapan. Humanga siya na napasunod ni Chris ang espada ngunit iginiit niya na hindi pa rin magbabago ang magiging resulta ng kanilang laban, at sisiguraduhin niyang ito na ang huling araw ni Chris.